gabi po sa ating lahat mga kapatid. At welcome po sa ating prayer meeting ngayong gabi. Online prayer meeting po muna tayo sapagkat tuloy-tuloy na naman po yung ulan. At virtual muna tayo mananalangin ng sama-sama. Ngayon ay titignan po natin yung 2 Corinthians 9 sa ating devotion. At before natin basahin yung buong chapter, ay nais ko mong magsimula dito sa last verse na kung saan sabi ni Pablo, "Thanks be to God for His indescribable gift." Simpleng pasasalamat, isang sentence o pangungusap ng pasasalamat, pero punong-puno. Sabi niya nga po sa Tagalog, "Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay." Ngayon, as we go further, nais kong sagutan natin itong dalawang tanong. Na una, ano ba yung pinagpapasalamat ni Pablo? At pangalawa, what happens after God answers our prayer? At para mas makita natin yung sitwasyon nila noon, ay mas maganda na balikan natin ito. At sa atin po message, ay pinamagatan ko po itong overflowing grace. Grace na kung saan, kung paano kumilos ang Panginoong Diyos sa ating mga mananampalataya. Ngayon po ay tingnan natin muna yung church history. Ito po ay nangyari around AD 46 to 57, so around 10 years po ito. At nagsimula po ito nung after namatay ng ating Panginoon doon sa cross. So binubuo po nila yung first church. Dito po nagbabahagi sila ng ebanghelyo sa iba't ibang mga tao na nagsimula sa Judea sa pamamagitan ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Pinamagatan ko itong timeline na ito na Jerusalem Collection dahil ang ginawa po nila dito ay nag-collect sila ng mga relief o ng tulong para matulungan yung Jerusalem. Dahil around AD 46, meron pong na-predict na famine o tagutom sa Roma. Kaya naman, dito sa Acts 11 verse 28, makikita natin ang isang propeta na si Agabus na meron siyang gift of prophecy na nag-predict siya o nag-prophesy na magkakaroon ng famine sa Roma or sa Roman Empire. At nagbigay po ito ng matinding kahirapan sa Judea. At yung church ng Jerusalem bilang first church nung panahon na ito ay generous po sila. Sa Acts chapter 4, nakikita po doon na yung mga believers ng panahon na ito ay voluntarily binenta nila yung kanilang mga ari-arian at ipinamahagi sa mga may hirap. At maging kung ano man yung meron sila, lahat po yun binenta nila. Pero yung generosity nila ay hindi kahulugan na famine proof na sila o kung dumating man yung kagutuman ay hindi po sila maapektuhan. Pero makikita po natin dito na nung unang beses na na-predict yung famine na yun, yung church sa Antioch ay nagpadala immediately ng relief para sa kanila. At mismong si Pablo kasama sila Barnabas at iba pang mga lingkod ng Panginoon ay tumulong din sa pagbibigay dito. Ngayon naman sa Jerusalem ay sinabihan din si Pablo sa Galatians 2 verse 10 na alalahanin yung mga mahihirap o alalahanin yung mga nangailangan. Kaya siya din naman ay ito yung isang bagay na nais niyang gawin. Kaya si Paul ay nag-organize ng wide collection dahil bilang isang missionary na pupunta po siya sa iba't ibang mga churches, kaya naman
Doon ay naglikom siya ng mga ah, relief, either pera o kung mga kagamitan para maibigay doon sa mga Jewish believers ng panahon na yon, o Jewish Christians na daranas ng kagutuman. At kaya naman dito sa 2 Corinthians ay sinulat ni Paul mula sa Macedonia, na kung saan dito na kinakausap yung mga taga-Korinto about doon sa ipinangako nilang pagbibigay, dahil yung Corinthians po mismo ay yung mga first or nag-volunteer na magbigay since last year pa. So kung ngayon po yun, for example, ngayon na siya nangyari, last year pa nagsabi na sila na magbibigay sila. So yung pagsasabi po nila na yun ay na-encourage din yung mga kapatid sa Macedonia na magbigay din, at bagamat mas mahirap na church yung Macedonia, ay nakita po natin dun sa 2 Corinthians 8 na nagbigay talaga sila, at higit pa dun sa makakaya nila. Kaya naman nung dito sa Corinthians na ay nagkaroon ng onting problema dahil sa nakikita natin dun sa 1 Corinthians yung mga issues sa church na nag-cause ng pagtigil nung pagre-ready nila o nung pagbibigay nila. So ngayon, yun yung parang naging history or background. So ngayon, itong 2 Corinthians 9, kinakausap sila ni Pablo tungkol dun sa nai-promise nilang pagbibigay dito sa collection na ito para makatulong sa mga kapatid sa Judea, at kung paano ni Pablo ay shinare yung mga nangyari at encouragement niya sa mga kapatid dito. Kaya naman, unang point na makikita natin, magbe-verse verse tayo sa from 1 to 15 ay readiness. So malinaw po dun sa verse 2 na Achaia has been ready to give since last year. Basahin po natin. Sabi po niya dito sa verse 1, "For it is not necessary for me to write you about the service to the saints, because I know your eagerness to help. I keep boasting to the Macedonians about this eagerness of yours, that Achaia has been ready to give since last year." Dito makikita po natin na hindi na sana kailangan pang isulat ni Pablo yung bagay na ito para sa kanila, dahil alam niya naman na last year pa lang ay andun na yung eagerness nila na tumulong sa mga kapatid dun sa Judea. At kaya yun nga din po yung naging encouragement sa Macedonians na magbigay pa. Yan. Tuloy po tayo sa verse 3. Sabi niya po dito, "I am sending these brothers so that our boasting about you may not be empty in this case, so that you may be ready just as I kept telling them. For if any of the Macedonians should come with me and find that you are not ready to give, we would be humiliated." Ngayon po ay hinahandle ni Paul yung sitwasyon. Nets lang siya dito, and alam niya na nagkaroon ng delays dahil nga dun sa mga issue. Kaya naman dito nagre-remind siya sa mga kapatid doon sa Corinto o sa Achaia na mag-ready sila, sapagkat once na dumating yung Macedonia o yung mga kasamahan niya sa Macedonia, ay dahil from Macedonia papunta po siya sa Corinto, dumaan muna siya doon, ay baka mapahiya sila dahil doon sa hindi natuloy yung nire-ready nila since last year pa. At sa verse 5, kaya naman sabi niya dito, "Therefore I thought it is necessary to urge these brothers to go to you in advance and to arrange ahead of time the generous contribution you had promised, so this may be ready as a generous gift and not as something you feel forced to do." So
Dito nakita natin yung generous gift and not something you feel forced to do. Ang nais po ni Pablo ay hindi lamang matapos yung collection, kundi matapos yung collection na ito with the right heart o yung tamang puso na handa sila at kusang loob pa. Kaya naman, sabi po doon sa verse 6, 7, ito madalas ay nagagamit din natin sa tungkol sa giving. Sabi niya dito, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. Each one of you should give just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Dito po makikita natin yung unang point na kung saan yung puso ng pagiging ready, just as he has decided in his heart. Hindi sa gaano kalaki o hindi dahil sa nape-pressure lang, kung hindi dahil sa dineside ng ating puso ahead of time. Kaya naman sa ating buhay, napakahalaga po nung salitang readiness. Hindi readiness na dapat sa ating pagbibigay o sa ating pagtulong, kundi readiness ng ating mga puso na gawin kung ano ba yung nais ng Panginoon para sa atin. Na paano ba natin siya ma-apply na kung saan? Example, meron tayong mga bagay na sinimulan gawin o sinabi na kailangan gawin natin. Andun dapat yung readiness natin na ipagpatuloy yung mga bagay na ito. Bagamat magkaroon man tayo ng problema o kahintuan sa paglilingkod o sa anumang mga bagay na ipinangako natin na gagawin natin para sa Panginoon, nandun pa rin dapat yung pagpapatuloy natin at paghahanda sa ating mga puso na ginagawa natin siya hindi para lang matapos yung isang bagay, kundi dahil gusto natin magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayon, tignan naman natin ano ba yung kasunod nito. Sufficiency. Enough of everything in all times. Ngayon, what if naman yung puso ko ay ready na, pero yung kakayahan ko hindi pa, o kaya nais ko magbigay pero wala akong maibigay na kakayahan. Dito makikita natin yung sa verse 8 na God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. Dito nakikita natin yung God is able. Hindi tayo yung nagpo-provide ng mga pangailangan natin, kundi ang Diyos ang nagbibigay nito sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya niyang gawin yung biyaya niya na mag-overflow sa atin in every way at all times, as long as ready tayo na gawin kung ano yung nais niya para sa atin. Dito makikita din natin na yung salitang all grace overflow to us in all ways, in all times, in all things, in all good work. Ang kasapatan natin ay hindi na sa atin, kundi nasa ating Panginoon. At dito, makikita din natin sa verse 8 na everything o yung apostol mismo na nagsabi
ng God is able to make all grows overflow. As dito sa chapter 9, ay siya din yung ah, same na tao na pinalangin sa Panginoon na matanggal yung kanyang tinik sa laman na 3 beses, pero ang sagot ng Panginoon ay no. Dahil sabi ng Panginoon sa kanya, "My grace is enough for you." Kaya naman, dito makikita natin na yung sufficiency ng Panginoon. Bagamat may mga bagay na hindi tayo, tingin natin hindi natin kaya, pecha de peligro, due dates, ganyan. Ang Panginoon, sa pamamagitan ng ating panalangin, kaya niya sagutin ito. Kaya niyang gawing sapat tayo sa ating mga pangailangan. At yung kanyang biyaya ay enough para sa atin. Pangatlo, thanksgiving. Ito yung naging response ni Pablo after ng mga bagay na ito. Sabi niya po dun sa verse 9 to 11, "He has scattered widely, He has given to the poor, His righteousness remains forever. Now God, who provides seed for the sower and bread for food, will provide and multiply your supply of seed and will cause the harvest of your righteousness to grow. You will be enriched in every way so that you may be generous on every occasion, which He is producing through us thanksgiving to God." Makikita po natin dito yung seed tsaka bread. Ito yung bread, yung provision sa ating mga pangailangan, at yung seed naman, ito yung provision na nagmumultiply into more fruit. Kaya dito makikita natin yung biyaya ng Panginoon. Siya yung tumutulong na mag-sustain doon sa giver, and He also multiplies that into fruits. At kaya naman dun sa verse 11, sabi niya doon, "You will be enriched in every way." Siya mismo yung nagpapala sa atin in every way. Yung biyaya niya, nag-travel mula sa Panginoon, papunta dun sa taga-Corinto, ngayon papunta kila Paul, at papunta dun sa Jerusalem. Kaya naman, yung provisions niya, ito yung bagay na kung saan patuloy natin natatanggap sa tulong ng Panginoon. Kaya kung meron man tayo mga pangailangan, patuloy natin siyang pinagpapasalamat sa ating Panginoon. At sa pamamagitan nito, sabi sa verse 13, "Through the evidence of this service, they will glorify God because of your obedience to your confession in the gospel of Christ and the generosity of your sharing. And in their prayers on your behalf, they long for you because of the extraordinary grace God has shown to you. Thanks be to God for His indescribable gift." Kaya po pala nasabi ni Paul itong bagay na ito, sapagkat itong gift na binigay sa kanila ng Panginoon ay patuloy na kumikilos sa kanilang mga puso. Extraordinary yung term niya na ginamit. At sa pamamagitan ng mga bagay na yon, patuloy yung mga nabibigyan at ginagamit ng Panginoon na ipag-pray din naman sila. Kaya yung thanksgiving na sinasabi dito ay yung bagay na binigay at pinagpapasalamat ng mga kapatiran sa kanila, na patuloy nilang pinagpapasalamat din sa Panginoon. Dito, kapag dumating yung regalo, ay bumabalik from God, papunta sa atin, papunta sa iba, at maraming pasasalamat na nagiging prayer at nagbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon pabalik sa Kanya. Kaya naman,
Grace went out from God, traveled through people, and came back home as thanksgiving. Tatlong salita: readiness, sufficiency, at thanksgiving. Readiness, ito yung kahandaan natin. Kahandaan na tumulong, kahandaan sa puso, kahandaan mag-pray. At yung sufficiency na yun ay binibigay ng Diyos sa atin. He can make the grace overflow to every one of us. Magiging sapat para sa lahat. Sa mga answered prayers, sa mga prayers na hindi pa nasasagot. At thanksgiving bilang balik, pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya tunay nga na thanks be to God for His indescribable gift. Sa kanyang kaloob na walang kapantay na patuloy niyang binibigay sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon.